Magandang hapon. Halina't ipagpapatuloy natin ang Kabanata 25 hanggang 26. Bago natin ipagpatuloy ang Kabanata 25, halina't bigyan muna natin ng pansin ang salita at ang kahulugan nito. Legasiya. Ang kahulugan nito ay ang mga pamana o mga naiwang bagay mula sa nakaraan na may kahalagan o impluwensya sa kasalukuyan. Ideolohiya. Ang kahulugan nito ay ang mga konkretong paniniwala o pilosopiya na nag-uudyok sa kilos o aksyon. Henerasyon. Ang kahulugan nito ay ang mga grupo ng mga tao na ipinanganak at lumaki sa parehong panahon. At bigyan pansin din natin ang mga gabay na tanong patungkol sa Kabanata 25. Unang tanong, ano ang epekto ng mga payo ni Pilosopo Tasio kay Ibarra sa kanyang mga plano para sa paaralan? Pangalawa, paano naiugnay ni Pilosopo Tasio ang kalagayan ni Ibarra sa mga halaman upang ipaliwanag ang kanyang mga pananaw? Pangatlo, ano ang mga pagkakapareho at pagkakaiba sa pananaw ni Nina Ibarra at Pilosopo Tasio sa kapangyarihan ng simbahan at ng pamahalaan? At ipagpatuloy na natin ang Kabanata 25 sa tahanan ng Pilosopo. Pumunta si Ibarra sa bahay ni Pilosopo Tasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niya pasimulan. Sa kabila ng pagiging abalan ng Pilosopo sa kanyang ginagawa, ay napansin pa rin naman niya ang binatang si Ibarra kaya inanyayahan niya ito. Nabanggit ng Pilosopo na walang makakaunawa sa ngayon ng kanyang isinusulat dahil ang susunod na henerasyon ang makakaunawas ng kanyang saloobin. Dagdag pa niya, wala na raw piring sa mata at mulat na sa nangyayari sa lipunan ang mga sumusunod na salinlahi. Nabanggit naman ni Ibarra na kahit siya ay dito ipinanganak at lumaki, ramdam niya ang palagay ng mga tao na siya ay dayuhan lamang. Kaya naman, kinakailangan niyang humingi ng payo sa Pilosopo dahil ito'y higit na kilala ng mga tao. Sinalungat naman ito ng Pilosopo at iminungkahin sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura, dapat isang guni ni Ibarra ang kanyang mga binabalak. Naniniwala si Ibarra na ang matuwid na layunin ay hindi na kailangang balutan na baluktot na gawain. Buo ang paniniwala ng binata na sasangayunan siya ng pamahalaan at ng mga tao sa bayan sapagkat ang kanyang ninanais ay para sa kapakanan na nakararami. Hindi makumbinsin ni Pilosopo Tasio si Ibarra na ang kapangyarihan ng simbahan ay higit pa sa kakayahan ng pamahalaan. Lalo pa nang sabihin niya sa binata na kung nais niyang matupad ang kanyang mga balakid, ay marapat na yumuko muna siya sa mga may kapangyarihan kung ayaw niyang walang mangyari sa kanyang mga balakid. Hindi naman ito matanggap ni Ibarra dahil ang kanyang mga pananaw ay ideolohiyang liberal na kanyang nakamulatan sa pag-aaral sa Europa. Ayon sa Pilosopo, ang mga ganitong prinsipyo ay hindi pa katanggap-tanggap sa simbahan na siya nagmamay-ari ng lahat pati ang buhay ng mga tao sa kanilang nasasakupan. Ang kalagayan ni Ibarra ay inihalin tulad niya sa mga halaman, kagaya sa rosas, na yumuyuko rin sa hangin kapag hitik na ito sa mga bulaklak at kung hindi ito ay mababali lamang. At sa puno na makopa na kailangan pa niyang tukuran upang kumapit ang mga ugat nito sa lupa dahil kung hindi niya ito gagawin ay ibubuwal lamang ito ng hangin. Ganito di umano si Ibarra sa kanyang mga pananaw. Isa siyang punong itatanim sa mabatong lupain na nagmula pa sa bayan ng Europa. Kailangan niya ng makakapitan at masasandalan. Ang sabi pa ni Pilosopo Tasio, hindi kaduwagan ang pagyuko sa pangyarihan. Ang pagyuko at pag-iwas sa dumarating na punlo ay mas mainam kaysa salubungin ng mga bala ng baril at tuluyan ng hindi makabangon. Maraming tumatakbo sa isipan ni Ibarra.
Paano na lamang raw kung hindi lubos ang pagtulong ng simbahan sa kanyang mga balakid dahil sa ang karunungan ay kaagaw ng simbahan sa pagpapayaman? At kung may maiiwan ba siyang legasiya sa kanyang mga pinabalak para sa bayan? Bago pa man magpaalam si Ibarra ay binigyan siya ng inspirasyon ng pilosopo na kung sakaling hindi man siya magtagumpay ay may uusbong na pananim na siyang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Pagkatapos nito'y nagpaalam na ang binata kay Pilosopo Tasio. At dumako na tayo sa Kabanata 26, Bisteras ng Pista. Bago tayo magpatuloy sa Kabanata 26, pagtuunan muna natin ng pansin ang salita at ang kahulugan nito. Antigong, ang kahulugan nito ay matatanda o may edad na. Garbong, ang kahulugan nito ay naglalarawan ng kahusayan o kagandahan. Gayak, ang kahulugan nito ay maganda. Padrino, ang kahulugan nito ay sponsor. Piitan, ang kahulugan nito ay kulungan. Tahur, ang kahulugan nito ay mayaman na mananabong. Pagtuunan din natin ng pansin ang mga gabay na tanong tungkol sa Kabanata 26. Unang tanong, ano ang kahalagahan ng paghahanda ng mga tao sa San Diego para sa Bisteras ng Pista? Pangalawang tanong, ano ang mga aktibidad at tradisyon sa pagdiriwang ng Bisteras ng Pista sa San Diego? Pangatlong tanong, paano ipinapakita ni Ibarra ang kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagpapatayo ng bahay-paaralan? At ipagpatuloy na natin ang Kabanata 26, ang Bisperas ng Pista. Tuwing ika-10 ng Nobyembre ay Bisperas ng Pista sa San Diego. Handa na ang lahat. Sa Bisperas pa lamang kaya nakagayak na ang kani-kanilang mga bahay ng pinakagarbong palamuti, kurtina at iba't ibang dekorasyon pati na ang mga minana at antigong kagamitan. Punong-puno ng iba't ibang masasarap na putahe ang hapagkainan ng mga mayayaman. Nariyan ang mga kakainin, pangimagas at mga inangkat na mamahaling alak mula pa sa Europa. Para sa lahat ang mga pagkain dito upang kahit na mga taga-ibang bayan ay maging masaya din sa pistahan. Panay rin ang pagpapaputok ng mga kwitis, batingaw ng kampana at tugtugan ng mga banda ng musiko. Ang mga matataong lugar kabilang na ang Plaza ng San Diego ay pinalamutian ng arkong kawayan. Nilagyan din ng tolda ang harapan ng simbahan para sa prosesyon. May nakalaan ding tanghalan para sa komedya at iba pang palatuntunan. Sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang instik na si Carlos at iba pang mayayaman sa bayan ng San Diego ay may partisipasyon din sa kasiyahan. Nakalaan namang magmisa si Padre Damaso sa umaga. Iginayak na rin ng mga magsasaka at mahihirap ang kanilang mga pinakamainam na ani upang ihandog sa mga may-ari ng kanilang bukirin. Samantala, tinatapos na ang bahay-paaralan na pinagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamatnubay ni Nol 1. Ang lahat ng gastos ay sagad ni Ibarra. Magalang namang tinanggihan ng binata ang alok na tulong ng mga mamayan at ng pari sa kanya. Katumbas ng mga paaralan sa Europa ang bahay-paaralan na pinatayo ni Ibarra kung saan iwalay ang mga babae sa lalaki. Mayroong lugar para sa pagtatanim ng puno at gulay, pati na rin bodega. May silid pang disiplina din para sa mga batang mag-aaral. Sa ginawang ito ni Ibarra ay maraming humanga sa kanya. Ngunit sa kabilang banda naman, marami din ang kanyang naging palihim na mga kaaway. Maraming salamat sa pakikinig.
Naway naintindihan niyo ang aking mga buod na binasa.